Nagreklamo ang taong bayan sa kaguluhan ng administrasyon ni Marcos Jr. Samantala, Senator Amy at Romualdez na nadawit na rin sa galit ng taong bayan dahil sa mga katiwalian ng administrasyon na isa-isa nang nagsisiwalat. Nagbabadya ng matinding galit at pagkadismaya ang mga mamayan sa kasalukuyang administrasyon ni Senator Amy Marcos at Congressman Martin Romualdez. Ang daan-daang mga Pilipino ay nagrereklamo at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa umano'y katiwalian at kaguluhan sa loob ng administrasyong ito. Isa-isang isinisiwalat ang mga diumano'y kawalang katapatang gawa ng ilang mga pinunong ito na nagdudulot ng malawakang pagkabahala sa publiko. Sa kanyang posisyon, si Senator Amy Marcos at Congressman Martin Romualdez ay nagsasangkot sa mga kontrobersyal na isyu at paratang na naging sentro ng galit ng sambayanan. Ang pagbabahagi ng impormasyon ukol sa katiwalian at kaguluhan sa administrasyon ay nagbibigay daan sa mas malawakang kamalayan at pang-unawa ng mamamayan sa kalagayan ng bansa. Habang patuloy ang paglalantad sa mga di makatarungang gawain ng administrasyon, nagbabadya ito ng mas matinding pagsusuri at pagkilos mula sa publiko at iba pang sektor. Nais ng mga mamayan na makamit ang katarungan at pagbabago sa pamamahala upang muling magiging maayos at tapat ang paglilingkod sa bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan natin ngayon ang kaganapan sa Labor Day celebration sa ating bansa. Ako, libo-libong mga tao from different sectors of society nag-rally, nagreklamo laban sa administrasyong ito. Nananawagan sila yung hinaing, yung hirap ng buhay. Nanawagan sila ng itaas ang kanilang sweldo. Okay, yung Trade Union Congress of the Philippines, ang isa sa malaking grupo na nagkandak ng protesta o rally sa Labor Day celebration, yung kilusang magbubukid sa Pilipinas, then marami pang malalaking grupo, mga labor group sa bansa, sinabayan din ng mga jeepney drivers. Wala na. Yung deadline sa consolidation ng jeepney into cooperative naglapse na. Hindi sila nakakuha ng temporary restraining order. So, kawawa. Hindi na makapagbiyahe ang mga kawawang jeepney drivers. Kaya, yun, ang kaganapan, nag-rally sila, nananawagan, sana magkaroon ng increase. Kasi, every Labor Day, depende sa administrasyon na nag-a-announce ng increase sa minimum wage. Kailang ang DOLE secretary sa Labor Day pronouncement niya, sabi niya, no, walang increase sa minimum wage. Grabe, kawawa. And then ang irony, kabaliktaran, ang presidente rin siya ng Labor Day message ng meet. Ang summary ng message ng presidente, sinasabi niya, salamat sa mga workers sa contribution nyo sa Philippine society and sa bagong Pilipinas will bring you into an era of prosperity. As usual, yung anong tawag yun? Hypalotic word? Yung ang gandang pakinggan. Dadalhin daw ng administrasyong ito ang ating mga manggagawa into an era of prosperity. Yung panahon ng kasaganaan. I don't know kung maniwala ang mga workers sa message na yon, ano? So yon, walang
Kawawa ang mga workers, walang minimum wage increase. Okay, sa Metro Manila, ang minimum wage sweldo ng mga trabante sa Metro Manila is 610 pesos per day. Ano sa tingin nyo? May anak kang 2 o 3, nakatira ka sa Metro Manila. Mapagkasya ba ang 610 pesos? Sa iba't ibang rehiyon, iba't iba ang minimum wage. Ang pinakamababa sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao is 361. Sa amin sa Region 10, medyo mas mahal ito, mga 400 plus sa Region 10. So, ang panawagan, may economic think tank itong Ibon Foundation. Ang research ng Ibon Foundation is for an average family na mabuhay ng yung katamtaman lang, ang expenses per day is 1,207 pesos. So, ito ang panawagan na sana ang ating mga workers, yung magkaroon lang sila ng yung basic daily needs nila is matugunan. Kailangan ng minimum wage. Lalo na sa Metro Manila, makaabot sana ng at least 1,000. Pwede na yan siguro sa tingin ko. 1,000 per day. Pambayad ng kuryente, tubig, pagkain, panlaba, pamasahe ng mga anak. Tama yan, eksakto, 1,000. Kailang 610. Hindi mo kaya talagang hindi mo kaya talagang mabuhay ng with the basic needs yung 610. Kaya kawawa. Kaya I don't know paano matupad yung speech ng ating Pangulo na we will bring you into an era of prosperity. Katulad din yan, may isang speech last year, sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Yan, ang mga napakagandang salita na binibitawan ng Pangulo na napakasarap pakinggan. Malala ko ulit, nung kampanyahan pa, we will do our best na pababain ang presyo ng bilihin. Yung bigas, gagawin nating 20 pesos per kilo ang bigas. Ngayon, naglalabasan ng mga kanta, ang daming mga jingles. Nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas? Tanungin mo ang Pangulo, we are going there. Kaya natin yan abutin. Rice self-sufficiency by 2028. Yan ang masagot. But believe ako sa spokesman ng Department of Agriculture, si Asek de Mesa. In one of media interviews, inamin niya, napakahirap abutin yung 20 pesos per kilo na bigas, mahirap. It's a dream. Yes, hindi masama ang mangarap. Kailang napakahirap. I don't know kung maniniwala pa ba kayo. Yung rice self-sufficiency na tinatawag by 2028, hindi na daw tayo mag-i-import ng bigas. Noong una, naniniwala pa ako dyan kasi nakaya na natin nung panahon ng Marcos Sr. Self-sufficient tayo sa bigas. Tayo pa nga ang nag-i-import ng bigas noon. Kaya kung nakaya natin noon, kakayanin din sana natin ngayon. Nakaya ng Marcos Sr., bakit hindi kaya ng Marcos Jr.? Ganon ang paniniwala ko noon. Ngayon, parang hindi na ako maniwala. Lalo na, yung nawala yung magaling na Yusek. Si Yusek Leo Sebastian. Siya ang Yusek for rice production.
Pag hindi sana umalis yun, baka pwede pa dahil ito, scientist, itong si Dr. Leo Sebastian. At hinire siya as consultant ng Vietnamese government. Kung bakit ang Vietnam ngayon, one of the largest rice exporting countries, halos ilang percent 80% ata sa mga rice imports natin galing sa Vietnam. Bakit napakadami ang production ng rice ng Vietnam? Ang consultant nila si Dr. Leo Sebastian. Nabigyan siya ng national award ng Vietnamese government dahil sa galing nitong Pilipinoy, Dr. Sebastian. Nung umupo ang administrasyong ito, kinuha nila si Dr. Leo Sebastian at nagsimula na yung programa, Rice Self-Sufficiency. Kaya lang problema, nung umupo itong DA Secretary, yung bago, parang dinimot niya na dimot. Bumaba ang ranggo ni Dr. Leo Sebastian kaya napilitan siyang nag-retire. Ano pa ngayon yung ating rice self-sufficiency? Wala na. So, yun na po. Walang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, tapos ang presyo pataas ng pataas. Paano yan? Ay talagang magrereklamo ang taong bayan nito. Yung inflation, ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, April inflation baka aabot ng 4.3%. Noong Marso, 3.8% ang inflation. Noong February, 3.4%. Noong January, 2.8%. So makita nyo yung trajectory. Pataas ng pataas ang mga presyo ng bilihin, ang sweldo ng manggagawa walang increase. Anong mangyayari sa mga kapuspalad nating Pilipino kababayan? Yun ang malaking problema ngayon. Ito po, good news. Si Senator Bato, sa interview ng SMNI sa kanya, umamin siya na ang PIDEA leaks, yung isinapubliko ni Fair Lady Marlica, na pinatutuhanan din ni ex-agent, PIDEA ex-agent Jonathan Morales. Sa interview ng SMNI, inamin ni Senator Bato na totoo, existing yung mga dokumento na yun. Okay? So, yun na. Panalo na po ang taong bayan. Sa Senate hearing, so, April 30, medyo bitin. Hindi diretsahang pinalabas ni Senator Bato na existing yung mga dokumento kasi dininay kaagad ng PIDEA chief, dininay ng yung intelligence and investigation service director ba yun, non-existent, so hindi na siya nag-follow up. So bitin, so yun, medyo dismayado ang taong bayan sa naganap na hearing. Kaya lang, yun na nga, nabatikos na si Senator Bato, pati si Marlica, medyo niya, nagreklamo na sa hearing, nagalit din si Senator Bato, nagpalabas ng hinanakit. Ngayon, wala na, bumawi na si Senator Bato. Okay? Totoo, sabi niya, existing. Wala na. Kahit anong deny pa ng PIDEA na peke yung mga dokumento, ang taong bayan hindi na nila maluloko. Okay? Do not insult the intelligence of netizens. Kapag natin, wala, social media age na ngayon eh. So, according to Senator Bato, ipapatawag daw niya si Maricel Soriano sa susunod. Wow. How about the President? Wala pa. Hopefully, sa mga susunod, iimbitahan. But, ito na, klaro na. May nabasa akong post ng isang netizen. Ang title niya doon is, PBBM from frying pan toss into the fire. Malalim. So, ito. Panoorin natin. I-share ko na lang sa inyo after yung interview ng SMNI kay Senator Bato na kung saan inamin niya yung
existence ng PIDEA documents, in-interview rin si Marlica at yun na, nag-offer ng peace offering si Marlica. So, parehas kayong gumagawa ng mabuti. In the first place, pasalamatan natin si Senator Bato dahil nagpatawag siya ng hearing. Sana tuloy-tuloy itong hearing na ito. At panalo ang taong bayan. Enjoy sa interview ng SMNI kay Maharlika. Naging pagdinig. Diretso na tayo dito sa PIDEA Leaks kasi ikaw yung talagang nanguna, no, sa pagbubulgar nito. Kanina nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan din ni ex-PIDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito and ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una, gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung mag-isang senador ang nagtumayo doon sa investigation. At pinasasalamat natin yon. Lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But doon sa pag-amin niya sa interview, which is napanood ko, na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong pre-op at authority to operate documents na ito, doon pa lang panalo na ang bayan. Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo anong dapat ang kasunod. So, sana ipatawag yung subject, which is si Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. At si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag na si Marcos Jr. Kung tutusin si Maricel Soriano, medyo hindi ganun ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. Pero ang kanina, napanayam namin yung ex-PIDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinideny ng PIDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kumbaga may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon. Kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga you're a public figure. The fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano nakalagay ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan mo kasi that was 10 years ago. So, nandoon yon. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila mismo ay may kopya niyan
pero dahil nga siya ay nag-abogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya, which is obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan? Wow. Wala na namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa ano. Na I know. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have, sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra, katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso at they have jurisdiction sa akin. At dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You have to follow the Constitution ng Pilipinas, Constitution ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin. At kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan, kaugnay nga dito sa PIDEA leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para mag-execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala doon sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales, wala doon na supposedly, di ba, i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig